Sumagot na po si Negastar sa mga batiko sa kanya ng mga kaibigan nating DDS, mga kababayan. Nasabi niya po, dito sa babasahin ko, gusto lang naman daw niya sana ng isang tahimik na pamumuhay. Aba, teka, Negastar, hindi po magiging tahimik ang buhay mo, lalo na kung nakikialam ka sa isyu ng politika. Duterte ang binangga mo Napakaraming DDS sa Pilipinas, hindi lang Pilipinas, buong mundo. Itong mga DDS, mga matatalino, mga matatapang, hindi magiging tahimik ang buhay ninyo. Ate, Negastar, lalo na kung ang mister mo, napakaingay, isa sa mga kritiko ng mga Duterte na siya rin sinakyan mo, nakisawsaw ka, ayan ang napala mo, napuno ka na naman ng batikos. Pero ulitin ko po, Madam Negastar itong kumakalat ngayon sa social media, di umano, pahayag nyo po ito. Kung totoo man, na talagang ito ang pahayag ninyo, o hindi, aliman niya sa dalawa, totoo o hindi, gagawan ko pa rin po ito ng isang reaction video. Okay? Huwag po kayong mapipikon, magpapasiuna na ho ako. Huwag po kayong balat sibuyas, ayon po kasi sa kwento-kwento, mahilig daw po kayong magdemanda, lalo pag nasaktan ho kayo. Ako argumento lamang po, itong gagawin ko, reaction lang dito sa di umano'y, ito di umano ang mga sinasabi mo, matapos kang umani ng sangkaterbang batikos sa mga DDS. Okay, eto po mga kababayan, unahin po natin pag-usapan itong si Negastar. Nega na po ang tawag sa kanya ngayon kasi napaka-negatibo po ng kanyang mga naratibo, mga kababayan, pagdating po sa mga Duterte. Samantalang noon, Duterte pa ang namumuno, Duterte pa ang presidente, dikit sa mga Duterte. Ngayon, na Marcos naman dikit din sa Marcos. Pinoy, ganun din siya, mga kababayan. Balimbing kung maituturing. Ano pa nga ba itatawag mo dyan? Walang isang kulay sa politika. Di po ba? Eto, sabi niya, gusto ko lang sana ng tahimik na buhay. Ayan, maliwanag. Sharon Cuneta may sabi. Tahimik na buhay, basahin muna natin to. Ibinahagi ni Megastar Sharon Cuneta ang kanyang saloobin tungkol sa patuloy na pambabatikos na natatanggap niya at ng kanyang pamilya. Ayan, dinadamay na pala pamilya mo. Buti po dito sa channel na ito, medyo malumanay kung magbigay ng reaksyon at di dinadamay ang iyong pamilya. Okay na tayo, kapag ka napapag-usapan natin si Kiko, politiko naman yan At sa'yo na rin, Madam Negastar, magbibigay lang ako ng komento dito sa mga di umano'y sinabi mo. Pero sa mga anak mo, hindi. Okay? Pero ngayon pa lang, humihingi na po ng pasensya Baka sakali makapagsalita ako ng masakit laban sa inyo, tulad namin na nasaktan doon sa mga sinabi mo tungkol kay Inday Sara, wag po kayong pikon wag kayong balat sibuyas. Ito pa, ayon sa kanya, inaakala niyang magiging mas tahimik ang kanyang buhay matapos pakasalan si Senador Kiko Pangilinan. Ngunit, sa kanyang pahayag, tila mas naging mabigat umano ang mga isyong kinakaharap nila ngayon kumpara noong aktibo pa siya sa showbiz. So, parang pinalalabas po ninyo, mga kababayan, Madam Negastar, sa ating mga kababayan na malas si Kiko sa buhay mo. Ganun ba? Ayon dito, di umano sa sinabi mo. Gusto mo lang ng tahimik na pamumuhay, pero matapos mong pakasalan si Kiko na isang senador, parang mas marami na kayong kinakaharap na batikos. Hindi po kayo mababatikos, Madam Shawi, kung tahimik ka sa politika.
nakikialam ho kayo eh. Pakialamera ho kayo eh. Hayaan mong batikusin yung asawa mo. Natural yan, politiko siya. At tanggap niya yan, maaari. Siguro naman hindi siya balat sibuyas pagdating sa sarili niya na punong-puno na siya ng batikos, politiko siya. Dapat lang. Dawag siyang pumatol. Pero, kapag ka mga anak na ninyo, ang dinadamay sa batikos, ay hindi na tama yun. Dapat lang na umaksyon kayo. Ikaw, kung gusto mong tahimik na pumumuhay, huwag kang makialam sa usaping politika at wala ka namang alam. Artista ka lang, hindi ka naman abogado. Hindi mo rin alam higit sa lahat ang laro sa politika. Gusto mo ng tahimik na buhay? Bumalik ka sa pag-artista. Yun na lang. Huwag kang makikialam, makikisausaw sa politika. Ito pa, panahon na siguro iuntog ang ulo ko sa pader. May sabi niyan, siya ha? O iuntog na daw yung ulo niya sa pader. Para pag nakikita ko ang sakit sa mga mata ng mga anak ko, kapag may masasakit, masasakit na naririnig at nababasa, hindi na ako kailangan bumalanse sa pagiging kaibigan at ina. Dahil natural lang naman na ang pagiging ina ang mas hamak na mahalaga. Ani Cuneta. Dagdag pa niya, napakasakit ng pakiramdam namin ngayon. Kaya nga ako nag-asawa kasi matinong tao si Kiko. Matinong tao. Sino po ang hindi matinong sa inyong dalawa? Ikaw. Ikaw ba? Nagtatanong na. At gusto ko tahimik na nang paunti-unti ang buhay ko. Lalo palang gugulo. Paulit-ulit po sinasabi nyo. Maaari paulit-ulit din po ang magiging reaction ko dito. Di po ako magbibigay ng advice sa inyo kasi di hamak na mas matanda po kayo at di hamak na mas alam niyo na po siguro ang gagawin. Simple lang, madam. Politika, malayo po yan sa karerang pinasok nyo noon. Hindi po kayo politiko. Artista po kayo. Mababaw lang po ang kalaman ninyo pagdating sa politika, kaya huwag kayo makikialam. Kung gusto mong tahimik na buhay at hindi gumuloy ang buhay mo. Ganun lang. Ang kanyang pahayag, malinaw ang kanyang pagbibigay diin sa pagiging ina at epekto ng isyo sa kanyang pamilya. Yung pagiging ina mo, yan ang atupagin mo. Mainam yan, madam. Madam Shawi, mainam yan. Gampanan mo ang isang pagiging ina sa mga anak ninyo ni Kiko. I-enjoy mo ang buhay mo. Total may pera naman kayo. Gumala ka dito, gumala ka sa abroad. Yan. Magpakabingi, magpakabulag ka, madam, sa usaping politika. Hayaan mo yung asawa mo ang makialam sa politika. Hayaan mo rin yung asawa mo na batikusin ng mga hindi niya taga-suporta. Natural lang yan. Okay? Natural lang yan sa isang politiko at sana hindi siya balat sibuyas. Oras na mabatiko siya ng mga DDS sa mga darating pang araw. Kasi sigurado, mas marami pang batikos na matatanggap itong si Kiko Pangilinan sa mga susunod na araw. Dahil nga siya nasa majority at itong majority block na ito sa Senado parang nagkakaroon ng takipan dito sa maanumalyang flood control project dyan sa komite ng BRC, madadamay siya rito. Kasi majority block siya. Lahat ng majority block madadamay sa batikos ng mga DDS. Ikaw, na hindi ka naman politiko, manahimik ka. Okay? Gumawa ka ng isang vlogging channel, i-vlog mo yung daily lifestyle mo. Ganun lang. Hindi ka mababatikos. Malayo ka sa gulo at tahimik maaari ang buhay mo. Yan na lang ang gawin mo.
Madam Shawi, huwag kang pakialamera, huwag kang chismosa pagdating sa politika. Okay? Ayos?